101. Siya ay anak ng Doyle family at habang ang Doyle family ay malayo sa kapangyarihan kumpara sa Shear family, si Sandra ay pinalaki na parang isang prinsesa at walang respeto sa isang katulong. Cynthia, hayaan mong ipakilala kita sa boyfriend ko, Richard Ard. Richard Ard, ito ang matalik kong kaibigan mula sa Colge, ang anak ng Shear family, si Cynthia. Hindi pinansin ni Sandra si Richard at hinayla ang binata sa likuran niya, habang nagpatuloy sa pagpapakilala sa kanila. Miss Shear, marami na akong narinig tungkol sa pamilya mo. Ikinagagalak kong makilala ka. Magalang nang umiti si Richard Ard habang inilahad ang kamay para makipagkamay kay Cynthia. Oh, hello. Naiinis pa rin sa hindi pag-claim ni Richard na boyfriend niya. Casual na tumugon si Cynthia at ignored ang kamay na inilahad sa kanya. Nang makita kung paano si Cynthia kay Richard Ard, naisip ni Sandra na ito ay dahil hindi alam ni Cynthia ang background ni Leonard at ipinaliwanag niya, Cynthia, Richard Ard's the son of the Hines family, one of the most powerful family here in Cove City. Lalagyan ng nobela. Well, ang Hines family ay talagang may kakayahan. Wala tayong masyadong magagawa dito. Ngumiti ng matamis si Richard A. Rode. Sa totoo lang, isa lang siya sa maraming anak sa pamilya at hindi siya ang panganay, na layunin ni Sandra. Naiwan sa pagpapakilala. Kahit na hindi siya ang panganay, mas mataas ang katayuan ni Richard Ard kumpara kay Sandra at ang tiwo ay nagde-date lamang bilang isang anyo ng alyansa na karaniwan sa elite society. Nakita ko. Nice to meet up. Pinipigilan ng kalungkutan, malumanay nang umiti si Cynthia bilang tugon. Pareho silang walang koneksyon ni Leo sa Cove City at dahil si Richard Ard ay mula sa isa sa mga pangunahing pamilya, maaari siyang makatulong. Miss Shear, nabalitaan ko na ang Shear family ay nagsimula ng isang branch na tinatawag na Synth Ion Group at ikaw ang namamahala dito. Narinig ko rin ang energy nurturing pills na inilunsad ng Synth Ion Group ay maaaring pabilisin ang proseso ng pagsasanay, at kahit na makatulong sa paglusot sa mga punto ng bottleneck para sa mga martial artist. Totoo ba yan? Tanong ni Richard Ard. Sinundan niya si Sandra dito para makilala si Cynthia at matuto ng higit patungkol sa energy nurturing pills. Tama, sabi ni Cynthia. Parehong nagulat sina Cynthia at Richard nang malaman ang energy nurturing pills ay napakapopular na ang balita ay naglakbay sa kanilang malapit sa lungsod. Miss Shear, mag-cut na lang yata ako. Interesado ang Hines family sa energy nurturing pills na ginawa ni Synth Ionber ang energy nurturing pills habang ang Hines family ang mananagot sa marketing at pagbebenta ng mga ito dito. Dahil ang energy nurturing pills ay maaaring mapabilis ang pag-usad ng pagsasanay para sa mga martial artist, ang mga table tasks ang magiging posisyon ng pamilya. Ang pinakamahalaga, bilang isa sa maraming miyembro ng pamilya, si Richard Ard ay wala sa posisyon ng kapangyarihan at palaging bigo tungkol dito. Kabanata 502. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon para sa kanya. Nobela. Kung nagawa niyang makuha si Cynthia na sumang-ayon sa isang partnership, siya sana ang naging bayani ng pamilya na humihingi ng respeto at posibleng tumaas sa isang posisyon ng kapangyarihan. Well, pag-iisipan ko ang partnership, nag-aalangan na sabi ni Cynthia nang hindi nagbibigay ng malinaw na paninindigan. Bagamat maituturing na isang magandang bagay ang pagpapalawak ng operasyon ng Synth Ion Group sa ibang mga lungsod, ang supply ng energy nurturing pills ay halos hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan sa Springfield City lamang, at ang pagbibigay ng mga table tasks sa ibang mga merkado ay hindi magiging posible sa ngayon. Gayunpaman, ang pagpapalawak sa mga merkado sa ibang bansa ay mangyayari sa lalong madaling panahon o huli kung nais ng Synth Ion Group ang isang mas maliwanag na hinaharap. Nang makita kung paano naging boyfriend ng kanyang matalik na kaibigan si Richard Ard, nagpa siya si Cynthia na maaari niyang isaalang-alang ang isang partnership kapag ginawa ni Richard ang pangalawang batch ng energy nurturing pills at ibigay ang isang bahagi ng supply sa Hines family. Gayunpaman, si Richard ang chairman ng Synth Ion Group at kailangan pa rin niyang talakayin ito sa kanya ng pribado, kaya hindi nagmamadaling pumayag si Cynthia sa imbitasyon ni Richard Ard.
Miss Shear, ikaw ang namamahala sa Synthion Group at ikaw ang magdedesisyon kung gusto mong magtrabaho sa amin ng mag-isa. Dahil maaari lamang itong maging kapaki-pakinabang sa isa't isa, ano ang dapat isipin? Pagpupumilit ni Richard Ard na gustong-gusto ng sagot mula kay Cynthia. Huwag kang mag-alala, Mr. Hines, ang girlfriend mo ay matalik na kaibigan ni Miss Shear. If Synthion Group intends to extend its operation to other markets, Miss Shear will priority you as a partner, nakangiting sabi ni Richard. Habang ang demand para sa energy nurturing pill ay nalampasan ang supply nito sa Springfield City, ito ay isang pansamantalang sitwasyon lamang. Sa kalaunan ay kakailanganin ng Synthion Group na ipamahagi ang supply nito sa mga kalapit na lungsod, o ang Y ay maaaring mapanganib na mababad ang merkado sa Springfield City. Bilang isang pangmatagalang diskarte, kailangan ng Synthion na simulan ang pagpapalawak ng operasyon nito sa iba pang mga merkado. Gayunpaman, dumating sina Richard at Cynthia sa Secove City pangunahin para sa 500 taong gulang na ligaw na Panex at maaari din nilang balikan ang potensyal para sa pakikipagsosyo sa hinaharap kay Richard Ard. Pagkatapos makuha ang gusto nila, may importanteng proposal akong tinatalakay kay Miss Shear, at katulong ka lang. Sino ka para sumali sa usapan? Galit na sabi ni Richard Ard. Matapos malaman ni Richard ay katulong ni Cynthia, nagsimula siyang tumingin pababa kay Richard. Ay, mabuti lang ang ibig sabihin ni Richard at nagpas siyang manatiling tahimik dahil hindi ito na-appreciate. Mr. Hines, baka katulong ko si Richard, pero mahal ko rin siyang kaibigan. Gusto kong humingi ng respeto. Nagdilim ang ekspresyon ni Cynthia. Ipakita mo. Maganda ang impresyon niya kay Richard Ard noong una dahil boyfriend ito ng kanyang matalik na kaibigan, ngunit nakikita kung gaano kaliit. Naramdaman ni Richard Ard ang pagkapahiya at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit pupuntahan ni Cynthia ang lalaking katulong lang niya, hindi ang boyfriend nito. Napaka-weird nito, naisip niya, marahil pinilit ko lang siyang sumang-ayon sa isang partnership. Kaya lang nagalit siya. Kalimutan ang tungkol sa pakikipagsosyo sa ngayon, sabi ni Sandra. Kabanata 503. Si Cynthia, Secove City ay sikat sa tanawin. Hindi ka palaging nagkakaroon ng pagkakataong bumisita, kaya bakit hindi kita ipakita sa iyo? Pwede na tayong mag-dinner mamaya. Nang maramdaman ang tensyon sa hangin, nakialam si Sandra. Oo, sigurado. Nabawasan ang lungkot sa mukha ni Cynthia. Nagbalak siya na mag-travel na mag-isa si Richard para magkasama silang mamasyal at ang mungkahi ni Sandra ang gusto ni Cynthia. Pagkatapos, umalis ang grupo sa hotel para mamasyal. Isang itim na racing car ang nakaparada sa parking lot ng hotel. Ito ay isang bagong-bagong kotse na binili ni Richard Ard. Libu-libong dolyar. Bagamat nagmaneho sina Richard at Cynthia patungong Secove City, nagpa siya si Richard Ard na ipakita ang kanyang pagkamapagpatuloy sa pamamagitan ng paghatid sa sa kanyang sasakyan sa halip. Anak, eto ang susi ng kotse. Nagda-drive ka. Kakabili ko lang ng kotse niya at malaki ang halaga nito kaya mag-ingat ka, baka hindi mo ito mabayaran. Utos ni Richard Ard bago inihagis ang susi ng sasakyan kay Richard. Pinapa-drive mo ba ako? Nagulat si Richard, napatulala na nakatingin sa susi ng kotse na nasa kamay. Siyempre, assistant ka lang. Inaasahan mo ba na ihahatid kita? Naiinip na sabi ni Richard Ard. Sa kanyang pananaw, si Richard ay lingkod lamang ni Cynthia at trabaho ni Richard na i-drive ang iba sa kanila. Kung tutuusin, bilang anak ng Hines family, tumanggi siyang maging driver ng gayong hamak na tao. Pero hindi ako marunong mag-drive. Wala akong lisensya, awkward na napakamot ng ulo si Richard. Hindi ka marunong magmaneho. Paano kayo nakarating dito ni Miss Shear mula sa Springfield City? Nagmaneho ako. Bakit, may problema ba? What the, nalaglag ang panga ni Richard Ard. Dahil inaangkin ni Richard na siya ang katulong ni Cynthia, tungkulin niya na asikasuhin ang mga pangangailangan ni Cynthia at asikasuhin ang kanyang trabaho.
ngunit ginamit ni Richard ang anak na babae ng Shear family bilang isang driver at hindi nakita ni Cynthia na nag-aatubili ako. Sa paggawa nito, natigilan si Richard Ard sa hindi makapaniwala. Kalimutan mo na. Marunong akong magmaneho, sabi ni Sandra. Parehong dumating sa lungsod sina Cynthia at Richard bilang mga panauhin at talagang hindi kanais-nais para kay Richard Ard na utusan si Richard. Bagamat walang respeto si Sandra sa isang katulong lamang, hindi siya pinahintulutan ng kanyang ugali na ipakita ito, hindi katulad. Richard Ard. Nobela. Ayos lang. Ako na ang magdadrive, walang ganang sabi ni Richard Ard. Si Cynthia ay isang babaeng may napakataas na katayuan at dahil kailangan niya ang kanyang tulong, si Richard Ard ay higit pa sa W. Nagpasya si Richard Ard na dahil dumating siya para makipaglaban para sa isang pagkakataong makatrabaho ang Synth-Ion Group, kailangan niyang Pinaandar na niya ang sasakyan at umalis na ang apat sa hotel. Kabanata 504. Matatagpuan ang Cove City sa tabi ng dagat at kilala na nagtataglay ng maraming magagandang tanawin at mga sikat na pasyalan. Nagplano si Sandra ng ruta ng pamamasyal sa system na binuo sa kotse at ang grupo ay naglakbay sa landas sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga kamangha-manghang tanawin. Kasama si Sandra bilang tour guide nila, ang grupo ay nagkaroon ng sabog. Gayunpaman, sinundan ni Richard Ard si Cynthia sa buong panahon habang nakikipag-ugnayan siya sa pagsang-ayon sa isang partnership. Nakaramdam ng inis si Sandra sa kawalan ng ugali ng kanyang nobyo at paminsan-minsan ay kinakausap niya si Richard bilang kagandahang loob, ngunit dahil hindi niya lubos na kilala si Richard, walang gaanong pag-uusapan ang dalawa at iilan lamang ang kanyang nasabi. Salita kay Richard. Nakita ni Cynthia ang lahat at labis na hindi nasisiyahan. Hindi lang si Richard ang chairman ng Synth-Ion Group, kundi siya rin ang lalaking minahal niya at nagalit siya na sinadya ni Richard Ard na pinabayaan si Richard. Naisip niyang makipagtulungan kay Richard Ard dahil sa paggalang niya sa pagkakaibigan nila ni Sandra, ngunit nagpasya si Cynthia na hindi niya gusto si Richard Ard. Sa kabila ng kanyang naramdaman, hindi pinapakita ni Cynthia ang kanyang galit dahil sinadya ni Richard Ard na dalhin sila ni Leo sa paligid ng lungsod. Kinagabihan, bumalik ang grupo sa hotel, at nag-ayos si Richard Ard ng dinner party. Umupo sila sa private room ng isang restaurant. Miss Shear, ang saya mo ba ngayon? Patawarin mo kami kung nabigo kaming matupad ang iyong inaasahan, sabi ni Richard Ard habang nakangiti. Ayos lang. Thank you for showing us around, sabi ni Cynthia na walang ekspresyon. Basta, Miss Shear. Tungkol sa partnership ng Synth-Ion Group at ng Hines Family, posible bang kumpirmahin ito anumang oras sa lalong madaling panahon? Hindi mahulaan ang iniisip ni Cynthia, tanong ni Richard R.D. Pag-uusapan natin iyan sa hinaharap kung ang pagkakataon ay dumating mismo, sabi ni Cynthia na may kakulangan ng interes. O sige. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Richard Ard. Para magkaroon ng pagkakataong makatrabaho ang Synth-Ion Group, buong araw niyang pinanganak si Cynthia at sa kabila ng tumanggi siyang magbigay sa kanya ng eksaktong sagot. Tinanggap ba niya akong tanga? Naisip ni Richard Ard, maaaring anak siya ng Shear family, ngunit ito. Medyo naiinis kay Cynthia, aalis na sana siya kung hindi masyadong impo ang collaboration. Richard Ard, huwag mong madaliin ito. Si Cynthia ay naging matalik kong kaibigan sa loob ng maraming taon. If Synth-Ion Group does consider X-Shield priority you as a partner, pag-aaliw sa kanya ni Sandra at tinapunan siya ng matalim na tingin, senyales na magsto. Oo, tama ka. Pilit na ngumiti si Richard Ard ngunit mapanuksong pinaikit ang mga mata. Ang sinabi ni Sandra ay may katuturan at malamang na makipagtulungan si Cynthia kay Richard Ard kaysa sa iba. Kabanata 505. Gayunpaman, si Cynthia ay masyadong malayo at hindi niya maaasahan ang kanilang pagkakaibigan lamang. Sa sandaling umalis si Cynthia sa lungsod, magiging mas mahirap para sa kanya na gumawa ng isang deal. Miss Shear, enjoy. I need to run to the washroom, sabi ni Richard Ard, bago lumabas ng kwarto. Pagharap niya sa likuran ng tatlo, nawala ang ngiti niya.
Ang pakikipagtulungan sa Synth-Ion Group ay naging kahulugan ng mundo para sa kanya dahil tinutukoy nito kung kaya niyang bumangon sa posisyon ng kapangyarihan sa loob ng kanyang pamilya. Siya ay isang ambisyosong tao na may uhaw sa kapangyarihan at tumanggi siyang makuha ang kanyang pagkakataong makatakas. Kailangan niyang tiyakin na pumayag siya sa partnership bago umalis si Cynthia sa Cove City, anuman ang gastos. Nang makaalis si Richard Ard, nag-aalangan namang tumingin si Sandra kay Cynthia. Cynthia, gusto ni Richard Ard na makatrabaho ang Synth-Ion Group. Kung maaari, mangyaring sumang-ayon dito para sa aking kapakanan. Si Richard Ard ay kanyang kasintahan at nakita kung gaano siya kadesperadong makatrabaho ang Synth-Ion Group, nagpa siya si Sandra na kausapin si Cynthia sa kanyang lugar. Sandra, hindi naman sa ayaw kung mag-oo. Dumating kami ni Richard dito para bumili ng 500 taong gulang na ligaw na Panex mula sa isang auction. Bago natin maabot iyon, wala akong panahon para isipin ang pagpapalawak ng ating operasyon sa merkado ng Cove City, paliwanag ni Cynthia. Hindi niya binigyan ng sagot si Richard Ard dahil hindi nagsimula si Richard sa paggawa ng pangalawang batch ng energy nurturing pills at hindi pa handa ang kumpanya para ibenta ang mga table tas sa ibang mga merkado. Sa kabilang banda, si Richard ang chairman ng kumpanya. At siya ang maaaring gumawa ng pinal na desisyon, gayunpaman si Richard Ard ay patuloy na walang respeto at ininsulto pa si Richard. Kung wala ang pag-aproba ni Richard, hindi kailanman maaaring sumang-ayon si Cynthia sa partnership. Kaya pumunta ka para sa auction. Sabi ni Sandra. Bilang miyembro ng elite community, nakatanggap siya ng balita tungkol sa auction ilang araw na ang nakalipas. Cynthia, ang auction ay inorganisa ng Powell family at ang Hines family ay medyo malapit sa kanila. Kahit na si Cynthia ay anak ng Shear family, wala siyang kapangyarihan o koneksyon sa Cove City at minsan. Ang pinakamagandang solusyon dito ay para ma-secure ang Panex bago magsimula ang auction, ngunit hindi magawa ni Sandra B. Mabuti. Miss Doyle, kung makukuha tayo ni Mr. Hines ng Panex, papayag ang Synth-Ion Group sa partnership re. Kabanata 506. Ang Panex ay napakahalaga kay Richard at ang pakikipagsosyo bilang kapalit ay walang ibig sabihin. Sa kawalang galang na ipinakita sa kanya ni Richard Ard sa ngayon, hindi gaanong makitid si Richard para magkaroon ng sama ng loob laban sa kanya sa ganoong bagay. Naguguluhang tumingin si Sandra kay Cynthia. Dahil nagpakilala si Richard bilang katulong, kakailanganin ni Sandra ang kay Cynthia, sa halip na ang pag-aproba ni Richard dito. Oo, ang sinabi ni Richard. Kung makukuha tayo ni Mr. Hines ng Panex, sasang-ayon ako sa partnership. Tumango si Cynthia. Sige. It's a deal, then, sabi ni Sandra na may nakakagaan ng ngiti. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto at bumalik si Richard Ard sa kwarto. Sandra, ano bang pinagsasabi mo? You seem so happy, malumanay niyang tanong. Dumating si Cynthia sa Cove City para sa 500 taong gulang na Panex na ibebenta sa auction. Pumayag na siya na kung matutulungan mo siya, papayag siyang makipag-partner sa iyo, paliwanag ni Sandra. Oh, nakikita ko. Bahagyang nagulat si Richard Ard. Richard Ard, naging malapit ang pamilya mo sa Powell family. Siguro maaari kang magtanong sa isang taong kilala mo pagkatapos ng hapunan at maaari tayong magbayad ng dagdag para ma-secure ang Panex bago ang auction, mungkahi ni Sandra. Bueno, maaaring hindi ganoon kadali, nag-iisip na sabi ni Richard Ard. Nag-advertise na ang pamilya Powell na ibebenta nila ang Panex at kung ibebenta nila ito ng mas maaga kaysa sa auction, maaaring masira ang kanilang reputasyon at hinding-hindi sasang-ayon ang Powell family dito. Isang bagay na hindi makakamit kahit hilingin ito ng pinuno ng pamilya Hines, hindi pa banggitin si Richard Ard, na isa lamang hamak na miyembro ng kanyang pamilya. Lalagyan ng nobela. Minaliit ni Sandra ang hirap ng kahilingan. Mr. Hines, alam kong magiging mahirap ito. Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang iyong makakaya. Makikipagtulungan sa iyo ang Synth-Ion Group kung magtagumpay ka man o hindi, sinserong sabi ni Richard,
alam niyang hindi niya kayang hilingin kay Richard Ard na mag-effort ng walang kapalit. Dahil sandali na lang na lumawak ang Synth-Ion Group, hindi magiging issue na piliin ang Hines family bilang partner. Kung nabigo si Richard Ard na makuha ang Panex ng maaga, may iwan si Richard upang ipaglaban ito. Ang auction. Oo, sigurado. I'll try my best. Tumango si Richard Ard habang hinihimas ang ideyang nasa isip niya. Si Cynthia ay kinuha ang Panex bilang isang bargaining chip at sa palagay ko ay hindi siya makikipagtulungan sa akin kung hindi ako makakuha ng isang taong gulang o isang bagay. Hindi ako naniniwala sa isang salita na sinabi nila. Ang hindi alam ni Richard Ard ay sinadya ni Richard ang bawat salitang sinabi niya. Pagkatapos, nagsimulang maghain ang restaurant ng mga pinggan, at hindi nagtagal ay napuno na ang mesa ng mga delicacy mula sa A. Ang mundo. Miss Shear, Mr. Wolf, bilang iyong host, nais kong magmungkahi ng isang toast sa iyong pagbisita dito sa Sikov City. Itinaas ni Richard Ard ang kanyang baso na may masayang ngiti. Bahagyang nagulat si Richard. Buong araw ay minamalas siya ni Richard Ard at tila kakaiba ito. Kabanata 507. Mr. Hines, salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Magalang nangumiti si Richard at itinaas ang baso. Parehong mga dalaga sina Cynthia at Sandra na katatapos lang ng kolehiyo. Wala sa kanilang dalawa ang nakaugalian ng pag-inom, kaya juice na lang ang iniinom nila. Itinaas ng apat ang kanilang salamin at nag-cheer. Nang makita kung paano inubos ni Cynthia ang juice sa kanyang baso, lumiwanag ang mga mata ni Richard Ard. Uminom pa sila ng ilang baso sa pangunguna ni Richard Ard at hindi nagtagal ay napansin ni Richard na may hindi tama. Napasulyap siya sa glasa ni Cynthia at natauhan. Cynthia, ipakita mo sa akin ang iyong baso, sabi niya habang nangingibabaw ang pakiramdam sa kanya. Anong mali? Naguguluhang inabot ni Cynthia kay Richard ang kanyang baso. Kinuha ni Richard ang baso at sinipsip ang natitirang katas sa loob, nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya. Tumalon siya sa kanyang mga paa at sinaboy ang inumin kay Richard Ard. Nobela. Hindi nakapag-react sa oras, dama po ang katas sa ulo ni Richard Ard at sa buong damit nito. Richard, anong ginagawa mo? Nakanganga si Cynthia. Nagulat din si Sandra at nagmamadaling kumuha ng tissue paper para panasan ang katas ni Richard Ard. Mga damit. Cynthia, ininom ni Richard Ard ang juice. Si Richard ay umungal at lumingon sa mga nanlilisik na punyal kay Richard Ard, sa wakas ay nalaman ang dahilan sa likod ng kakaibang pagbabago ng ugali ni Richard Ard. Ano? Parehong natigilan sina Cynthia at Sandra. Brat, anong pinagsasabi mo? Masarap ang juice. Walang isyo dito. Tanggi ni Richard Ard. Ganoon ba? Kung sasabihin mong masarap ang juice, bakit hindi ka uminom ng ilang baso ngayon? Tumikim si Richard bago itinulak ang pitchel ng juice kay Richard Ard. Ay, namutla si Richard Ard at tuluyang nawala ng imek. Mr. Wolf, tama na. Nagpareserba si Richard Ard ng pribadong silid dito para salubungin kayo ni Cynthia sa labas. Nobyo niya si Richard Ard at normal lang sa kanya na magtiwala sa kanyang nobyo. Hindi ito maling paratang. May ginsengweed sa juice. Maaari itong magdulot ng pagkahilo at pamamanhid. Hindi pwede yon. Hindi ganoong klaseng tao si Richard Ard. Ipagtatanggol na sana ni Sandra ang kanyang nobyo ng she. Ay nalulula sa biglaang pagkahilo. Napaatras siya at napaupo sa upuan niya. Nahihilo ako. W. Nahihilo ako, at nanghihina din. Ginawa ba ito ni Richard Ard? Kabanata 508. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Cynthia nang mapansin niyang nauubos ang kanyang lakas sa kanyang katawan. Lalagyan ng nobela. Nang makita kung paano siya na-expose, nagpasya si Richard Ard na walang kwenta ang magtago at nakangiting umamin, tama siya. Nilagyan ko ng gamot ang juice. Bakit ikaw? How dare you? Galit na galit, sinubukan ni Cynthia na bumangon ngunit napakahina para gawin iyon. Hindi pinansin ni Richard Ard ang titig niya at nalilito siyang lumingon kay Richard. Nagtataka ako kung paano mo nalaman na ang mga inumin ay nilagyan ng droga ng ginsengweed.
Wala akong pakialam na sabihin sa iyo. Alam ko ang gamot at naamoy ko ang bango ng Jimsonweed nang uminom ako ng juice, mahinahong sabi ni Richard. Nakita ko. Bahagyang humanga si Richard Ard na ang isang katulong lamang ay marunong ng gamot. Richard Ard, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo gagawin ito? Namula si Sandra at galit na tanong. Nagtiwala siya kay Richard Ard at ipinagtanggol siya, para lang mapatunayang mali. Hindi niya maintindihan kung ano ang magtutulak kay Richard Ard na gawin ang ganoong bagay. Simple lang. I just want to know with certainty that I will get the deal to work with Synth-Ion Group, mahinahong sabi ni Richard Ard. Hindi pwede yun. Sinabi na ni Mr. Wolf na hanggat sinusubukan mo ang iyong makakaya upang madala sila sa ligaw na Pana X, ang Synth-Ion Group ay makikipagsosyo sa iyo magtagumpay ka man o hindi. Sabi ni Sandra pero naputol agad ako. Hindi ako bata na maniniwala sa mga salita ng isang katulong. Besides, the partnership means everything to me and I can't afford to let anything happen. Kung may paraan para masecure ang partnership without risk, bakit ko papipiliin na magtiwala sa kanya? Ngumuso si Richard Ard. Sinadya niyang painumin pa ng ilang baso si Cynthia para tuluyan na itong mawala ng malay para gawin niya ang pakiusap nito, ngunit nagulat siya nang mapansin ni Richard na nakadroga ang mga inumin. Gayunpaman, huli na si Richard at nasa ilalim na ng epekto ng gamot si Cynthia, kaya nanatiling matagumpay ang plano ni Richard Ard. Isang paraan para masecure ang partnership ng walang panganib. Mangarap pa. Richard Ard, pag-isipan kong magtrabaho kasama. Miss Shear, nakalimutan mo na bang kumuha ka ng Jimsonweed? Hindi ka na makagalaw at kaya ko nang gawin ang gusto ko. Ngumisi si Richard Ard. Richard Ard, ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Richard. Wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang binabalak ni Richard Ard na gawin at dahil hindi si Jimsonweed ay H. Ano pa? Kilala ang Springfield City na pinanggalingan ng mga mapang akit na dilag at kung hindi ako nagkakamali, Miss S naiisip ko na lang ang dami ng mga lalaki na head over heels sa kanya. It would be my honor na makuha siya. Kabanata 509. Humagalpak ng tawa si Richard Ard habang pinagmamasdan si Cynthia ang mga sopistikadong feature at nakakaakit na mga kurba. Mula pa noong unang sandali, pinagmasdan niya si Cynthia. Nabihag na siya ng kagandahan nito at hindi niya mapigilan ang pagnanasa na gawin niya. Ang dahilan kung bakit siya nagdroga kay Cynthia ay hindi lang dahil gusto niyang makatrabaho ang Synth-Ion Group, kundi para masiyahan din ang kanyang pagnanasa. Ikaw, wala kang kahihiyan. Angal ni Cynthia. Nanatiling composed si Richard. Richard Ard, si Cynthia ang matalik na kaibigan ni Miss Doyle at sinusubukan mo siyang matulog. Hindi ka ba nag-aalala na baka magalit si Miss Doyle? Natahimik si Richard Ard at napagtanto niya na napakalayo niya, ngunit lumaki ang sitwasyon hanggang sa puntong wala na siyang babalikan. E ano ngayon? Ang mga Doyle ay lubos na umaasa sa mga Hines sa kanilang mga negosyo. Paano kung malaman ni Sandra? May lakas ba siya ng loob na labanan ako? Ngumisi si Richard Ard. Richard Ard, bast asterisk road ka. Namula si Sandra sa galit. Si Richard Ard ay palaging isang maginoo sa kanya at hindi niya inaasahan na siya ay isang kasuklam-suklam na tao. Gayunpaman, tama siya tungkol sa labis na pag-asa ng mga Doyle sa mga Hines at nililigawan lang siya nito dahil ito ay isang madiskarteng kasal na pinaplano ng kanilang mga pamilya para sa kapwa kabilang. Kahit na may nagawang mali si Richard Ard, hanggat kaya niyang itago ito sa dilim, walang magagawa si Sandra. Umayos ka, Richard Ard. Ito ay isang sibilisadong lipunan at kung maglakas loob kang gumawa ng anuman sa akin, mapaparusahan ka ng batas. Malamig na sabi ni Cynthia. Palagay mo kaya? Ang Shears ay isa sa pangunahing pamilya sa Springfield City at may isip ko lang na ang reputasyon ang ibig sabihin ng lahat para sa iyo. Ang kailangan ko lang ay kumuha ng ilang mga larawan pagkatapos kong gawin sa iyo at sa mga nasa akin, hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob na tumawag sa police. Ngumisi si Richard Ard.
Kakatapos lang ni Cynthia ng kolehiyo na may kaunti o walang karanasan sa lipunan at hindi niya posibleng ipagtanggol ang sarili sa kanya. Sa sandaling nagawa niyang angkinan ang katawan ni Cynthia bilang kanya, nagkaroon siya ng maraming paraan upang mapanatili itong kontrolado at wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Huwag kang maglakas loob. Namutla si Cynthia. Siya ay isang banal na babae na hindi nakikipag-date sa sinuman sa kanyang buhay. Kung siya ay nilabag ni Richard Ord at Black, napansin ni Richard Ord ang tungkol sa kanyang kahinaan. Ikaw, Richard Ord, itigil mo na ang pagtatangka sa akin. Ang Shears ay hindi mabilang na martial artist sa aming pagtatapon at kung why. Si Cynthia, na mapagmataas at walang takot, ay humarap sa tunay na takot sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Kabanata 510. Miss Shear, nakalimutan mong si Cove City ito, hindi Springfield City. Hindi mahalaga kung paano makapangyarihan ang pamilya mo o ang dami mong martial artists, wala kang magagawa sa akin dito. Napangiti si Richard Ord. Mayroon siyang buong plano sa mangyayari na gawin ni Cynthia sa kanya at kumuha ng mga larawan at video sa kanya sa pagkompromiso ng mga posisyon upang may blackmail niya ito upang gawin siyang partner ng Synthion Group. Gamit ang mga video at larawan sa kamay, hindi niya kailangang matakot sa paghihiganti mula kay Cynthia at maaaring ipaikot ito sa kanyang mga daliri. Si Cynthia ay magiging kanyang bilanggo at hinding-hindi makakatakas sa kanyang kontrol. Bast asterisk road ka. Nanginginig sa kawalan ng pag-asa si Cynthia. Richard Ord, halimaw ka. Kung maglakas loob kang ipatong ang iyong mga kamay kay Cynthia, babayaran kita. Sinama ng tingin ni Sandra. Kanya. Bilang isang ginang ng mga piling tao, nakakita siya ng maraming hindi masabi na mga kilo at kung si Richard Ord ay natutulog lamang o nag-iingat ng isang manliligaw, siya ay pumikit dito. Ngunit si Cynthia ay ang kanyang matalik na kaibigan ng years. At tumanggi siyang tumayo ng walang ginagawa habang nilalabag siya ni Richard Ord. Sandra, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko kayong dalawa ni Miss Shear para pareho kayong mapansin ko. Tawa ng tawa si Richard Ord na parabang ang dalawang babae sa kanyang harapan ay mga hinog na prutas na naghihintay na kainin. Richard Ord, nauuna ka na. Si Cynthia ay maaaring nasa ilalim ng epekto ng Jimsonweed, ngunit ako ay sisipa. Hanggat nandito ako, hindi mo siya ginagalaw. Sabi ni Richard. Kinailangan ding uminom ni Richard Ord minsan kaya nilagyan na lang niya ng droga ang juice at iniwan ang lahat ng iba sa mesa na hindi nagalaw, kaya hindi naman naapektuhan si Richard. Naturally, kung nilagyan niya ng droga ang pagkain o ang panalo din. Mas maaga pa sana itong napansin ni Richard. Richard, katulong ka lang. Paano kung hindi mo kinuha ang Jimsonweed? Ano ang kaya mong gawin? Ngumisi si Richard Ord sa pang-aalipusta. Wala akong masyadong alam tungkol dyan, pero alam kong kaya kung talunin ang isang hamak na tulad mo. Ngumisi si Richard. Ikaw? Anong joke? Humagalpak ng tawa si Richard Ord, habang pumalakpak, pasok kayong lahat. Nobela. Kasunod ng kanyang utos, binuksan ang pinto sa silid at pumasok ang apat na nakasuot ng lalaki na nakasuot ng itim. Lahat sila ay mga gwardya na tinanggap ng mga Hines at madaling masabi ng isa na sila ay mahusay na sinanay. Itali mo ang batang ito at ikulong mo sa kung saan. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Utos ni Richard Ord. Dahil alam ni Richard ang tungkol sa kanyang plano, hindi niya mapayagang makatakas si Richard. Pero dahil marami, anak, bumaba ka. Marahas na tumakbo ang apat na bodyguard papunta kay Richard. Halika sa akin. Ngumuso si Richard bago inilunsad ang kanyang kamao sa mga bodyguard. Mamatay. Kabanata 511. Dinampot ni Richard Ord ang kanyang tasa para humigop sa kanyang tiyan na may paghamak sa kanyang mga mata. Ang mga Hines ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Seco City at ang mga bodyguard na kinuha nila ay pawang mga bihasang mandirigma na mabilis na makakasira ng mga ordinaryong tao. Sa pananaw ni Richard Ord, ang isang katulong lamang na tulad ni Richard ay hindi maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa mga bodyguard. Bam! Bam!
Bam! Humakbang pasulong si Richard, ibinato ang kanyang mga suntok sa hindi mapigil ang bilis. Sa loob ng isang kisap mata, lahat ng 4 na bodyguard ay nasa lupa. Nalaglag ang panga ni Richard Ard at malapit na siyang maidara ang tsaa. Hindi niya akalain na ang isang ordinaryong man tulad ni Richard ay kayang talunin ang kanyang mga bodyguard ng ganoon kadali. Brat, para lumaban ka. Hindi ka taka-taka na ngayon ka lang nagtiwala. Wala kang kapareha sa akin, ikaw. Nakanguso si Richard Ard nang lumabas ang kanyang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Hindi nagpakita ng tunay na lakas si Richard sa kanyang mga pag-atake kanina, kaya ipinalagay ni Richard Ard na si Richard ay sinanay lamang sa panlabas na kapangyarihan at bilang miyembro ng isang makapangyarihang pamilya, si Richard Ard ay mahusay sinanay sa martial art at nakarating sa intermediate innate state. Kaya, hindi niya nakita si Richard bilang isang potensyal na banta. Ang intermediate innate state. Napabuntong hininga si Cynthia at namutla sa enerhiyang nagmula kay Richard Ard. Hindi niya alam ang tungkol sa lakas ni Richard at hindi niya alam kung anong antas na si Richard. Nang iligtas siya ni Richard mula sa pananambang ni Theodore, naramdaman niya na si Richard ay nasa initial innate state, na malayo sa intermediate innate state na kinaroroonan ni Richard Ard. Obvious naman kung sino ang mananalo. Richard, hindi ka ka-level sa kanya. Hindi mo siya matatalo. Tumakbo ka na lang bago pa siya gumawa ng kahit ano. Cynthia. Galit na sigaw. Tumakbo. Sinabi mo sa akin na tumakbo sa huling beses na inaatake ka at hinihiling mo sa akin na tumakbo muli. Hindi ka ba makaisip ng bagong sasabihin? Pang-aasar ni Richard. Lalagyan ng nobela. Hindi siya naging mahina noong panahong tinambangan si Cynthia at maaari lamang magpanggap na tumakas, bago talunin ang kalaban gamit ang mga estratehiya para iligtas si Cynthia. Gayunpaman, mas lumakas siya mula noon at madaling talunin si Richard Ard, na nasa intermediate innate state. Paano ka pa nagbibiro sa mga nangyayari? Lumabas ka lang at tumawag ng pulis. Kapag nakaya mo escape, Richard Ard won't dare to do anything to me, nagmamadaling pagpapatuloy ni Cynthia. Parehong sina Cynthia at Sandra ay nasa ilalim ng epekto ni Jimson Weed at si Richard ang tanging pag-asa nila. Ayan Mig. Sana kung siya ay makatakas, ngunit kung siya rin, ay nahuli ni Richard Ard, silang lahat ay mapapahamak. Hindi na yun kakailanganin. Sabi ko kanina. Walang pumapatong sa akin hanggat naririto ako, Richard. Sabi ng may determinasyon. Bakit kailangan mong maging matigas ang ulo? Kung tumanggi kang tumakbo at mahuli ka niya, magiging katapusan nating dalawa. Kabanata 512. Umungol si Cynthia, ngunit naputol ito ni Richard bago niya natapos ang kanyang tanong. Cynthia, huwag kang mag-alala. Nasa intermediate innate state lang siya. Hindi man lang ako nag-aalala. Sabi ni Richard. Ang yabang. Kung may death wish ka, hahayaan kita. Kunin mo ito. Dahil sa panghahamak ni Richard, isang malakas na suntok ang inilunsad ni Leonard sa mukha ni Richard. Ikaw ang may death wish. Ngumuso si Richard, hindi pinansin ang suntok niya at tinamaan ang dibdib ni Richard Ard instead. Richard, ang tanga mo. Dodge. Nanlaki ang mga mata ni Cynthia habang nadudurog ang puso niya. Alam niya na si Richard ay hindi kapantay ni Richard Ard at ang pagtanggi ni Richard na umiwas sa suntok ay isang pagtatangkang magpakamatay upang talunin si Richard Ard sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay. Sa mismong sandaling iyon, napagtanto niya na marahil ay alam ni Ian na hindi niya matatalo si Richard Ard at itinaya niya ang kanyang buhay para protektahan siya. Lubha niyang hinihiling na sana ay makasagasa siya upang kunin ang suntok sa pwesto ni Richard, ngunit sa epekto ni Jimson Weed, hindi siya makagalaw man lamang at nakita lamang sa pagtama ng kamao ni Richard Ard sa mukha ni Richard. Bam! Tumigil muna ang kamao ni Richard Ard bago tumama ang pakay nito ng damapo muna ang kamao ni Richard sa kanyang dibdib. Path! Nagdurre si Richard Ard ng dugo at pinalipad bago bumagsak sa lupa. Ang matinding sakit sa kanyang dibdib ay nagpabatid sa kanya na nabali ni Richard ang hindi bababa sa 4 sa kanyang mga tadyang.
Ano? Napanganga si Cynthia sa nakitang nasa harapan niya, hindi inaasahan na si Richard ang magiging ganoon kalakas na pinsala kay Eleanor. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya naniniwalang totoo ito. Sa tabi niya ay nalaglag din ang panga ni Sandra. Bilang kasintahan ni Richard Ard, alam niya kung ano ito at hindi niya akalain na matatalo siya ng isang ordinaryong tao tulad ni Richard. Paano ito posible? Tinakpan ni Richard Ard ang kanyang dibdib sa hindi makapaniwala. Kung nagawang talunin siya ni Richard, na nasa intermediate innate state, tinapos ito ni Richard ay nasa advanced o peak innate state man lang. Tanging ang pinakamagaling sa nakababatang henerasyon sa Cove City ang makakaabot sa ganoong antas at nagulat si Richard Ard na makita si Richard sa ganoong kataas na antas ng kapangyarihan. Sino ka? Nagulat si Richard Ard at tinitigan ng masama si Richard. Hindi ako tao. Assistant lang ni MS Shear, sabi ni Richard. Hindi pwede yun. Ang lalaking ka-level mo ay hindi basta-basta magiging katulong ng presidente. Ungol ni Richard Ard. Tama iyan. Hindi ko assistant si Richard. Baka sabihin ko na lang sa'yo ang totoo. Siya ang chairman ng Sinthayo. Dahil sa ilang mga pag-aalala, hindi niya intensyon na ipaalam sa iba ang tunay na pagkatao ni Richard. Kabanata 513. Dahil wala sila sa Springfield City, nagpasya siya na hindi mahalaga para sa kanya na sabihin kay Richard Ard ang katotohanan. Ano? Nakanganga si Richard Ard sa hindi makapaniwala. Kahit mahirap paniwalaan, walang dahilan si Cynthia para magsinungaling sa kanya. Hindi katakataka na ayaw mong bigyan ako ng sagot kung gusto mo bang magkatrabaho. Kaya't ang batang ito ang siyang nakakatawag sa lahat. Sa wakas ay napagtanto ni Richard Ard kung gaano siya katanga sa paghanga kay Cynthia, habang wala siyang ginawa upang itago ang kanyang hinanakit para kay Richard. Tama iyan. Bilang paggalang ko kay Sandra, nakipagkasundo kami ni Richard na makipagtulungan sa iyo at nangako siyang igagalang ang deal basta't subukan mo ang iyong makakaya upang matulungan kaming makarating sa Panex. Hindi lang hindi ka nagpapasalamat dito, kundi nagplano ka rin at gumawa ng mga bagay na hindi mo masabi para makuha ang iyong paraan. Sinama ng tingin ni Cynthia si Richard Ard, nakaramdam ng saya at the same time na nagawa nilang makita kung sino talaga si Richard Ard, o baka magdusa ang Synth-Ion Group dahil sa pakikipagtalik sa isang taong napakasama. Naubos ang lahat ng lakas mula kay Richard Ard nang bumalot sa kanya ang panghihinayang. Kung alam niyang si Richard ang tagapangulo ni Synth-Ion at sinadya ni Richard ang bawat salitang sinabi niya, hindi siya maaaring gumawa ng ganoong kabagsik na plano. Sa wakas ay napagtanto niya na siya ay naghukay ng sarili niyang libingan, ngunit huli na ang lahat. Richard Ard, isa kang bisyo na nagdroga kay Cynthia para lang makuha ang gusto mo. Oras na para pagbayaran mo ang ginawa mo. Malamig na sabi ni Richard. Nang maramdaman ang malisyosong aura na lumalabas kay Richard, nanlamig ang dugo ni Richard Ard at napaluhod siya. Leo Mr. Wolf, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon, pagsusumamo niya. Ngumisi si Cynthia. Isa pang pagkakataon. Mangarap pa. Richard, turuan mo ng leksyon ang hamak na ito. Huwag mo siyang pakawalan ng madali. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko siya. Tumango si Richard bago naglakad palapit kay Richard Ard. Ang awas sa isang kaaway ay maaari lamang dumating upang saktan sila sa huli. Bagamat si Richard ay isang taong mapagpatawad, hindi niya intensyon na magpakita ng awa sa isang lalaking tulad ni Richard Ard. Hindi. Huwag. Mr. Wolf, nagkamali ako. Mangyaring maawa at iligtas ako. Ipinapangako ko na magbabago na ako, takot na pagmamakaawa ni Leonard. I-save ang mga salitang iyon para sa mga Diyos. Ngumisi si Richard bago pinatong ang paa sa tuhod ni Richard Ard. Di niya kayang. Kinabukasan. Kasunod ng malutong na tunog ng mga bitik ng buto, humagulgol si Richard Ard at namutla sa sakit. Sa isang saglit, gustong-gusto niyang patayin si Richard, ngunit ang isang tulad niya na may mga mata lamang sa kayamanan at kaluwalhatian ay natakot sa dea na labanan si Richard. Sandra, boyfriend mo pa rin ako. Please, patigilan mo siya.
Kabanata 514. Alam ni Richard Ard na hindi siya pababayaan nina Cynthia at Richard at humingi ng tulong kay Sandra sa kabila ng pananakit ng kanyang binti. Ikaw, nagdilim ang ekspresyon ni Sandra. Her relationship with Richard Ard was a strategic one, and since they were never indeed in love, to begin with, what Richard Ard did this time burahin kung anuman ang affection she had for him. Gayunpaman, tama siya tungkol sa kung paano pa rin siya ang kanyang nobyo at hindi siya maaaring panuurin lamang habang siya ay binugbog. Ang kanyang pamilya ay umaasa ng gusto sa mga Hines at kung si Richard ang pumatay o sisirain si Richard Ard, hindi ito mapapakinabangan ng kanyang pamilya sa anumang paraan. Patas. Richard Ard, wala kang kahihiyan. Pagkatapos ng ginawa mo, humihingi ka ng tulong kay Miss Doyle. Nakita ko na ang parte ko sa mga walang hiyang lalaki, pero walang nagkakagusto sa iyo. Napaluwa si Richard sa pagsuwe, bago itinaas ang kanyang paa para tapakan ang nobela. Ang kabilang tuhod ni Richard Ard. Maghintay ka. Mr. Wolf, pabayaan mo siya. Sa huli, nagpa siya si Sandra na makiusap para kay Richard Ard. Sandra, nabaliw ka na ba? Ang taong ito ay isang halimaw at ikaw ay nagsusumikap para sa kanyang buhay. Maanghang na tanong ni Cynthia, iniisip kong naging int-o-mush ba ang utak ng kaibigan. Cynthia, hindi mo naiintindihan. Ako ay nasa isang mahirap na posisyon. Sa anumang kaso, nakikiusap ako sa iyo bilang isang kaibigan, mangyaring kunin si Mr. Wolf na palayain si Richard Ard, sabi niya. Bakit ikaw? Kahit galit na galit, inamin ni Cynthia ang pagkatalo sa huli. Bumantong hininga siya at walang gana niyang sinabi, Richard, kalimutan mo na lang. Hayaan mo lang siya kahit minsan lang. Nag-alinlangan si Richard. Si Cynthia ay walang karanasan at hindi niya masabi kung bakit nahihirapan si Sandra, ngunit maaaring. Kaugnay nito. Richard Ard, maswerte ka sa pagkakataong ito. Scram. Lumayo ka sa abot ng iyong makakaya at kapag nakita pa kita, hindi ka na muling suswertehin. Malamig na sabi ni Richard, bago binawi ang kanyang binti. Salamat, salamat. Nakahinga ng maluwag, gumapang si Richard Ard at lumabas ng silid sa tulong ng kanyang bodyguard. Nang makaalis na ang grupo, kitang-kitang nakakarelax sina Cynthia at Sandra. Richard, ang galing mo. Naaalala ko na ikaw ay dating nasa initial innate state. Paano ka naging stera? Lumalaki ang mga tao. Naging mabuti ako. Casual na ngumiti si Richard. Masyado kang gumaling. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya, alam na siya ay nasa advanced o sa peak innate state. Hindi makapaniwala na nagawa ni Richard. Hindi alam ni Richard kung paano ipapaliwanag ang kanyang pag-unlad at iniba ang paksa. Cynthia, I should help Steve. Kabanata 515. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa kanilang mga pressure point upang simulan ang pagkontra sa epekto ng Jimsonweed. Jimsonweed ay hindi lason. Simula nang matuklasan ito ni Richard kanina, kakaunti lang ang naubos nila. Sa husay ni Richard. Hindi nagtagal ay gumaling sina Cynthia at Sandra. Sandra, anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Cynthia. Hindi ko alam. Napatulala si Sandra. Si Richard Ard ay isang hamak at sa tingin ko kailangan mo siyang hiwalayan. Mungkahi ni Cynthia. Gusto ko, pero, nagdilim ang ekspresyon ni Sandra. Pero ano? Wala ka namang planong manatili sa tabi niya kahit tapos na ang ginawa niya, di ba? Gulat na sabi ni Cynthia, no way. Hindi mo ito magagawa. Hindi ka magiging masaya kung kasama mo ang isang tulad niya. Ayokong magdusa ka habang buhay. Cynthia, hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang relasyon ko sa kanya ay mas parang arranged marriage. Ang pamilya ko ay umaasa ng husto sa kanyang pamilya sa negosyo at kung susubukan kong makipaghiwalay sa kanya, titigilan ako ng tatay ko at ng lahat ng tao sa aking pamilya. Mapait na sabi ni Sandra. Oh, natahimik si Cynthia. Bilang miyembro ng isang makapangyarihang pamilya, narinig niya ang arranged marriage at naiintindihan niya kung ano ang naramdaman ni Sandra. Huwag kang mag-alala, Sandra. Paano ito?
Kapag nakagawa na kami ng pangalawang batch ng energy nurturing pills, makakapartner na kami ng iyong pamilya. Iyan ay dapat na makinabang ng malaki sa iyong pamilya. Sa ganoong paraan, hindi ka pipigilan ng pamilya mo na makipaghiwalay kay Richard Ard. Mungkahi ni Cynthia. Si Sandra ay kanyang kaibigan sa loob ng maraming taon at tumanggi siyang tumayo ng walang ginagawa habang sinisira ni Sandra ang kanyang buhay. Ang pakikipagsosyo kay Sandra bilang presidente ng Synth-Ion ay ang pinakamahusay na magagawa niya sa ngayon. Talaga, ang galing. Tuwang-tuwa si Sandra, sumimangot. Ang kanyang pangunahing alalahanin ay ang napakalaking pagkalugi sa pananalapi na darating sa presyo ng pakikipaghiwalay kay Leonard. Gayunpaman, kung makakatrabaho niya ang Synth-Ion Group, makakabawi siya sa nasabing pagkawala at lahat ng problema ay malulutas. Richard, Synth-Ion Group will have to expand sooner or later. I want to hand the retailer right to Sandra, pwede ba? Ipinulupot ni Cynthia ang mga braso niya kay Richard at tinitigan siya ng mga mata. Dahil si Richard ang chairman ng kumpanya, kailangan pa rin niya ang pag-aproba nito sa plano. Cynthia, hindi naman sa ayaw kong sabihing oo, pero nag-aalangan niyang sabi. Nobela, ano? May problema ba? Tanong ni Cynthia. Dapat alam mo kung gaano kahalaga ang energy nurturing pill sa mga martial artists. Ang mga Doyle ay hindi isang pamilya. Isinasaalang-alang ang potensyal para sa energy nurturing pills, sinumang nagkaroon nito ay magkakaroon ng kontrol sa A. Ang mga Doyle ay hindi isang makapangyarihang pamilya at walang mga martial artist sa kanilang pagtatapon. Kung sino man ang sumubok na uminom ng mga tabletas mula sa kanila, wala silang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kabanata 516. Hindi lamang ito makakatulong sa mga Doyle, ngunit maaari rin itong magdulot sa kanila ng kapahamakan sa huli. Natahimik si Cynthia sa sinabi ni Richard, alam niyang makatuwiran ang kanyang pananaw. Ang energy nurturing pills ay espesyal at para sa isang pamilya na walang kapangyarihang ipagtanggol ang kanilang sarili, ang pag-abot ng mga tabletas sa kanila ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Siguro hindi lang ito nakatadhana. Nanlungo si Sandra na wala na ang tanging pag-asa na mayroon siya. Huwag kang mag-alala, Sandra. We can try to figure something else out, pag-aaliw ni Cynthia sa kanya, bago niya ibato ang braso ni Leon pabalik-balik. Richard, Sandra, and I have been friends for years and I can't just let her sirain ang buhay niya. Mag-isip ka, pwede ba? May paraan ako, sabi ni Richard. Ano ito? Excited na tanong ni Cynthia. Si Sandra naman ay napalingon kay Richard na may pananabik. Bukod sa energy nurturing pills, mayroon kaming iba pang mga produktong tulad ng life prolonging pills at beauty pills. Maaari nating ibigay kay Miss Doyle ang mga iyon at naiisip ko na malaki rin ang kikitain nito sa kanyang pamilya, nakangiting mungkahi ni Richard. Tama iyan. Paano ko nakalimutan ang mga iyon? Hindi lang energy nurturing pills ang ibinebenta namin, kundi pati na rin mga ordinaryong alchemical pills tulad ng beauty pills. Maaaring hindi kasing taas ng energy nurturing ng pills ang demand para sa mga ito, ngunit sikat pa rin ang mga ito sa mga negosyante at middle class, kaya masasabi kong ang mga tabletang ito ay may potensyal na kasing dami ng energy nurturing pills. Nya kay Richard Ard, napangiti si Cynthia sa tuwa. Ang iba pang mga alchemical na tabletas ay walang gamit para sa mga martial artist at hindi nanganganib na makaakit ng mga hindi gustong atensyon mula sa mga makapangyarihang martial artist. Kaya naman, si Doyles ay maaaring makipagtulungan sa Synth-Ion Group nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga panganib. Higit pa rito, ang iba pang mga alchemical na tabletas ay may mas mababang gastos sa produksyon at maaaring gawin ng maramihan, kaya hindi sila makalimita ng energy nurturing pills. Sa pagtatatag ng partnership, ang Synth-Ion Group ay maaaring magsimulang mag-supply ng mga tablet kaagad upang matiyak na ang parehong mga merkado ay nasecure ng napapanatiling kita. Cynthia, Mr. Wolf, salamat. Excited na sabi ni Sandra. Narinig din niya ang tungkol sa iba pang mga alchemical na tabletas at kahit na hindi sila kasing sikat ng energy nurturing ng pills,
mayroon silang pantay na potensyal na gaya ng pag-target nila ng ibang grupo ng consumer. Kung si Doyles ang maaaring maging retailer ng mga tabletang ito, malaya siyang makipaghiwalay kay Richard Ard. Sandra, magkaibigan tayo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Bukod dito, ang pakikipagtulungang ito ay hindi lamang nakikinabang sa iyo. Oo. Patakbo akong umuwi at kausapin ang aking ama tungkol dito. Bukas na lang natin isasaalang-alang ang higit pang mga detalye, bago umalis sa. Sabi ni Sandra. Cynthia, gabi na. Kailangan pa nating pumunta sa auction bukas. Magpahinga na tayo, sabi ni Richard. Oo naman. Mag-isa na lang yata tayo bukas. Tumango si Cynthia, hindi gaanong nasasabik kapag naiisip niya ang tungkol sa iyo. Kabanata 517. Inaasahan niya na makakahanap si Richard Ard para makuha ang Panex ng maaga, ngunit pagkatapos ng nangyari, nalaman ni Cynthia na hindi siya umaasa sa tulong ng mga Hines, na iniwan nila ni Richard na ipaglaban ang Panex sa kanila. Pag-aari. Samantala, sa kwarto ni Cynthia. Cynthia, babalik na ako sa kwarto ko. Magpahinga ng mabuti. Sabi ni Richard, bago tumalikod para umalis. Teka. Richard, nanghihina pa ako kay Jimsonweed kanina. Manatili at makipag-chat sa akin kahit sandali. Mabilis na inabot ni Cynthia ang braso ni Richard. Ano? Nasa ilalim ka pa rin ng epekto nito. Nagtatakang tanong ni Richard. Natitiyak niyang nalabanan niya ng buo ang epekto, ngunit maaaring hindi siya mapalampas. Oo, siguro. Lumayo ang mga mata ni Cynthia at tumanggi siyang salubungin ang mga mata nito. Sa totoo lang, hindi na siya nasa ilalim ng epekto ni Jimsonweed at gusto lang niyang makasama si Richard. Siguro kailangan kong suriin muli ang iyong kalagayan. Tanong ni Richard na hindi napapansin ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin. Ayos lang. Malamang okay lang ako. I just want you to stay and chat with me, she bit onto her lower lip and flushed red. Sa palagay ko ay hindi angkop para sa isang lalaki at isang babae na mag-isa sa loob ng isang silid. Richard smiled sheepishly, finally understand what Cynthia is trying to do. Bakit kaya? Naglasing ka kanina at ako ang nag-aalaga sa'yo. Masama ang pakiramdam ko ngayon at masama bang hilingin na manatili ka at alagaan ako? She pouted. Sige. Hindi makatanggi, pumayag si Richard na manatili. Nakahiga si Cynthia sa kama habang mahigpit na nakahawak sa kamay kay Richard na parang nag-aalala na baka tumakbo ito palabas. Sa sandaling bumitaw siya. Nawalan ng magawa, hinailan ni Richard ang isang upuan para maupo sa tabi ng kama, bago nakipag-chat kay Cynthia. Lumipas ang oras at maya-maya, inaantok na ang dalawa. Nakatulog si Cynthia na may kontentong ngiti sa kanyang mga labi at humikab si Richard habang sinusubukang hilahin ang kanyang kamay. Kahit ano. Maghihintay lang ako ng ilang sandali hanggang sa tuluyan na siyang makatulog bago umalis. Buong araw niya itong iniisip. Novel bin ng pagkahapo. Kasabay ng alak na nainom niya kanina ay nagsimulang bumigat sa kanya at nakatulog na siya na nasa ulo niya. Kinaumagahan, sumikat ang sikat ng araw sa silid sa tabi ng bintana at kahit papaano ay hinanap ni Richard ang kanyang daan. Siya ang unang nagising at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya ang mukha ni Richard sa kanyang harapan, nagbat siya. Napasigaw siya, malapit ng sipain si Richard mula sa kama. Kabanata 518. Cynthia, anong problema? Nagising si Richard at napaupo. Richard, bakit ka nasa kama ko? Namula si Cynthia, nagbabantang lalabas ng dibdib ang puso niya. Natigilan siya at sinulyapan si Cynthia, habang tumingin sa sarili. Damn it, may nangyari ba sa amin ni Cynthia kagabi? Naisip niya. Naduraj ang puso niya nang agad niyang itinaas ang kumot at nakahinga ng maluwag nang makitang bihis na siya. Napansin din ni Cynthia na bihis na siya at napagtanto niyang katabi niya si Richard. Nobela. Habang nakahinga ng maluwag si Richard, nakaramdam siya ng gulo. In love siya kay Richard at may part sa kanya na umaasa na may nangyari kagabi para mapilitan si Leon na mag-open up sa kanya.
Sa kabilang banda, siya ay isang birtod na babae at hindi prepared na ibigay ang sarili kay Richard, kaya natuwa siya na wala ring nangyari. Pasensya na, Cynthia. Ako ay kalahating tulog at malamang nagumapang sa kama sa aking panaginip. Hindi ko sinasadya, same time na paghingi ng tawad ni Richard. Huwag kang humingi ng tawad. Hindi ako galit sa'yo, she said sheepishly with a rosy blush on her cheeks. Mabuti kung gayon. Napangiti siya, natigilan lang sa sumunod na sinabi ni Cynthia. Richard, babae ako at dahil nangyari ito, kailangan mong managot para dito, siya. Sabi, kunin ang responsibilidad. Pero, napanganga si Richard, hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Nang makitang parang walang magawa si Cynthia, napahajijek. Sige, nagbibiro lang ako. Naramdaman ko na lang na magulo ka. Pinandilatan niya ito ng mata, naramdamang nadismaya sa reaksyon nito. I'm sorry, Cynthia, pero alam mo nakakahiwalay ko lang ni Iris at mahal ko pa rin siya, he sighed. Richard can't be a lie to say na hindi siya naantig sa kanya. Palibhasa'y single man, pinag-isipan niya kung dapat na ba siyang makipag-date kay Cynthia noon, pero hindi siya makapagbigay. Ayos lang. Kaya kung maghintay hanggang sa makalimutan mo siya. May determinasyon na sabi ni Cynthia. Bakit mo gagawin iyon? Isa lang akong ulila na minsan nang nagpakasal. Malayo ka na sa liko. Dahil gusto ko. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, habang kumari pa ng takbo para halikan ang pisngi ni Richard. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat, tumalon si Richard mula sa kama. Cynthia, gumagabi na kayale. Kabanata 519. Umalis ang mag-asawa sa hotel at nagmaneho patungo sa auction na ginanap sa sentro ng lungsod. Ito ang pinakamalaking auction sa Cove City at lahat ng kalapit na lungsod, na umaakit sa hindi mabilang na mayayamang pamilya at mga collector na magtipon para dito. Nobela. Sa oras na dumating sina Richard at Cynthia, ang paradahan sa labas ay napuno ng lahat ng mararangyang tatak ng mga kotse. Ayon sa protocol, kinailangang magsumite sina Richard at Cynthia ng 300,000 para sa deposito kapalit ng number plate at dialogue. Ang numerong ibinigay sa kanila ay 1,603 at ito ang numerong ginamit nila kapag nagbid sila para sa mga bagay. Ang dialogue ay mayroong lahat ng impormasyon tungkol sa mga bagay na ibinebenta sa auction na may mga tinansyang presyo na nakasulat sa kani-kanilang mga pahina para sa kaginhawahan ng mga bisita. Sa unang palapag ng gusali, mahigit 1,000 tao ang umupo, at bukod sa mga negosyante at collector, mayroon ding mga miyembro ng makapangyarihang pamilya na nakikita sa lahat ng dako. Pumasok sina Richard at Cynthia sa event hall at naghanap ng upuan. Bago sila ay isang napakalaking entablado na may hindi mabilang na mga security guard na nakasuot ng itim upang mapanatili ang mga order. Nandito rin ang ilan sa mga batang hosts na naglibot upang maghatid ng mga inumin at merienda. Nagsimula ang auction sa ilang sandali at may kumpiyansa na humakbang patungo sa entablado ang isang lalaki na nasa edad 40. Hello, everyone. Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Jared Powell at ako ang kinauukulan. Bago ang auction na ito. I welcome all you to the auction. Nagpatuloy ang lalaki sa pag-welcome sa mga bisita, senyales sa mga hostess na dalhin ang mga gamit sa entablado para simulan ang auction. Mayroong lahat ng uri ng mga kalakal mula sa sinaunang mga pintura hanggang sa mga artifact ng lahat ng mga presyo ngunit lahat ay naibenta sa 3 hanggang 4 na beses na mas mataas kaysa sa kanilang mga panimulang presyo sa pagtatapos. Naturally, mayroon ding mga bihirang kalakal na hindi nakakuha ng pansin. Dumating si Richard para sa 500 taong gulang na si Panex at hindi interesado sa anumang bagay, ngunit si Cynthia ay nasa sabik at bumili ng 2 anti-gum florera ng porselana bilang mga regalo para kay Benedict. Sa kalagitnaan ng auction, umabot ang excitement at sa wakas ay sinenyasan ni Jared ang hostess na dalhin ang Panex sa entablado. Ang sumusunod na item ay isang ligaw na Panex na lumaki sa loob ng 530 taon. Isa ito sa ika-100,000 o higit pa. Sabi ni Jared. Ang mga tao ay sumabog sa isang talakayan. 4 na milyon.
Sobrang mahal niyan. Oo. Itinuturing ba niya tayong tanga? Sa kabila ng lahat ng talakayan, alam ng lahat ng mga bisita na ang ligaw na Panex na lumago sa loob ng mahigit 500 taon ay mapangalagaan bilang isang trepeo para sa karamihan ng mga tao dahil wala sa kanila ang nakakaalam kung paano ito gamitin. Kabanata 520. Isinasaalang-alang ang rate ng pagbebenta para sa iba pang mga item. Ang panimulang presyo na 4 na milyon ay kalaunan ay itataas sa 15 milyon. Bagamat karamihan sa mga taong lumahok sa auction ay nagmula sa isang mayamang background, 4 na milyon ay isang malaking halaga pa rin at ang karamihan sa kanila ay hindi naramdaman na ang ligaw na Panex ay katumbas ng halaga nito. Itinuwid ni Richard ang kanyang likod sa pananabik nang mapansin niya ang kawalan ng interes sa paligid ng bulwagan, dahil ang kanyang pagkakataon na makuha ang Panex ay mas mataas sa mas kaunting mga kakumpetensya. 4 na milyon at 700,000. 6 na milyon. 9 milyon. Ang ilang mga miyembro ng ilang mga pamilya ay tumingin sa ligaw na Panex at sa lalong madaling panahon ang presyo ay tumaas sa 12.5 milyon. 15 milyon. Tinaas ni Richard ang kanyang plate number. Alam ng karamihan sa iba pang mga kakumpetensya na ang 15 milyon ay itinuturing na medyo mataas na presyo para sa Panex at lahat ay nag-iisip kung dapat silang sumuko. 15 milyon, pupunta ng isang beses. Going twice, mahinahong anunsyo ni Jared. Ang tinansyang presyo ng pagbebenta para sa ligaw na Panex ay isinulat bilang 15 milyon sa dialogue at si Jared ay kontento sa presyong inaalok ni Richard. Gayunpaman, hindi niya nakilala si Richard mula sa alinman sa mga pamilya sa Sikog City at nagulat siya na nagawa niyang magbid sa ganoong kalaking halaga ng pera ng walang batang. Isang mata. Malaglag na ang martilyo sa kamay ni Jared at tumibok ang puso ni Richard habang nagdarasal na sana ang lahat maayos. Sa sumunod na sandali, isang boses ang umalingaw sa buong bulwagan. 22 milyon. Itinaas ng isang binata ang number plate sa kanyang kamay. Natigilan si Richard at napalingon sa gulat. Nobela. Ang lalaki ay nasa edad 30s at kahit na siya ay mukhang pambihirang gwapo, siya ay kasing putla ng isang multo. Ang dalawang bodyguard na nakatayo sa likod ng lalaki ay nakakuha ng atensyon ni Richard habang sila ay nag-us ng intimidating power at hindi mahirap sabihin na sila ay mga skilled martial artists. Siya yun. Quinton Hunt, ang panganay na anak ng Hunts. Isa yan sa 3 pinakamakapangyarihang pamilya dito sa Sikog City. Nagkagulo ang mga tao dahil nakilala ng maraming bisita ang lalaki. Mayroong ilang mga tao na nag-iisip kung dapat silang magbid para sa Panex, ngunit lahat ay sumuko nang sumali si Quinton sa bidding dahil ayaw nilang tumawid sa Hunts. 30 milyon. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Cynthia habang tinataas ang kanyang number plate. Kawili-wili. Napatingin si Quinton kay Richard at Cynthia. Bilang anak ng makapangyarihang Shears, si Cynthia ay palaging spoiled at hindi natitinag. Siya ay walang takot na muling. Marahil ay sadyang napakaganda ni Cynthia, kaya't hindi nagalit si Quinton at mahinahong tumawa muli sa M-plate. 45 milyon. 45 milyon. Gaya ng inaasahan sa panganay na anak ng mga Hunt. Oo. Nakakabaliw isipin na ang isang piraso ng walang kwentang Panex ay aabot sa 45 milyon. Nakakabaliw ang mga mayayaman. Napasinghap ang lahat sa paligid ni Quinton nang marinig nila ang presyong inaalok ni Quinton.